Chapter 3. Sa laki ng bahay ni Graham, hindi akalain ni Harleen na isang bodega ang itatalaga nitong silid niya. Nagsisimula na ang kalbaryo niya. Siyempre pa ay hindi siya makakapagreklamo dahil baka mapalaya siya nang wala sa oras. Gayunman, lihim na nagngingit-ngit ang kalooban niya. Ang yaya ng mga bata na si Aling Melodia ay may matinong tulugan sa bahay. Gayon din ang driver na si Mang Julio. Pero siya ay sa isang tambakan ng mga gamit inilagay. Sa halip na makapagpahinga siya dahil sa pagod, kailangan pa niyang linisin ang silid. Hindi lang basta linis ang gagawin niya roon. Sa tingin niya ay magic ang kailangan niya para maisaayos ang mga gamit doon. Major makeover ang nararapat. Saan siya magsisimula? Isa-isang sinimulan niyang damputin ang mga gamit na nakakalat. Tambak-tambak ang mga lumang damit, laruan at appliances. Nilapitan niya ang isang bagay na may takip na puting kumot. Nang tanggalin niya iyon, isang full-length mirror na may bahagyang lamat ang bumungad sa kanya. Noon lang niya napagmasdan ang kabuuan ng sarili niya sa salamin. She had been avoiding mirrors for a long time. Pakiramdam kasi niya ay hindi na ang dating siya ang makikita niya kundi ibang katauhan. She looked exhausted. Malaki ang inihulog ng katawan niya. Hindi na siya ang dating Harleen na maganda at kaakit-akit. Maputla siya at nanlalalim ang mga mata. Naroon pa rin ang magandang hubog ng mga labi at ilong niya, pero hindi na iyon mapapansin dahil natatabunan iyon ng lungkot na makikita sa mga mata niya. Well, that was her option. Hindi niya alam kung ganoon din ang sasabihin ng ibang tao. Ang dating kulot at mahabang buhok niya na natural na makintab ay wala na ngayon. Napalitan iyon ng wavy hair na hanggang balikat. Wala na ang dating kintab niyon. Para na iyong alambre. Iyon ang dahilan kung bakit palagi niyang ipinupusod ang kanyang buhok. Not letting it touch her collarbone. Naplos niya ang buhok niya. Nilaro-laro niya iyon sa kamay niya. Sa loob ng ilang taon ay nawala ang buhok niya. Laking pasalamat niya dahil bumalik na iyon. Hindi nga lang katulad ng dati. She could not help but reminisce. Ulila na siya ng lubos. Iyon ay ayon kay Tia Martha, ang pinsan ng kanyang ina. Ito na ang nagpalaki at nagtaguyod sa kanya. Hindi niya alam ang eksaktong history niya, kung ano ang hitsura ng mga magulang niya, kung ano ang dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Basta ang sabi ng Tia Martha niya ay patay na raw ang mga ito. Kahit litrato ng mga ito ay wala siya. Ayaw ng Tia Martha niya na inuungkat niya ang tungkol sa bagay na iyon. Ang katwiran nito, nakaraan na raw iyon at hindi na dapat balikan para hindi na siya masaktan. She knew that was just her aunt's lame excuse. Sa simula pa lang ay hindi siya naging tunay na malapit sa tiya niya kahit sila ang palaging magkasama mula sa pagkabata niya. Masungit kasi ito at walang ibang napuna kundi ang mga pagkakamali niya. Parang obligasyon lang ang tingin nito sa pagpapaaral at pagpapakain sa kanya. Wala siyang emotional attachment. Pero kahit ganoon ito, hindi niya ito lubos na kinamumuhian. Baliktarin man ang mundo, malaki pa rin ang utang na loob niya rito. Kung tuluyan siya nitong pinabayaan, baka kabila na siya sa mga batang natutulog sa lansangan. Baka isa na rin siya sa mga batang sumisingot ng rugby para makalimutan ang gutom. Minsan ay naiisip niyang magme-menopause na ito, kaya mabigat ang dugo nito sa kanya. Kaya lang, ganoon ba katagal ang menopause stage? Mula ba pagkabata niya hanggang sa pagdadalaga niya ay hindi pa rin nakaka-get over sa menopause stage ang tiya niya? Imposible yata iyon. Ang gusto lang niya ay makaranas ng pagmamahal. Iyong tipong ipaparamdam sa kanya na espesyal din siya. Batid niyang hindi mangyayari iyon sa piling ng tiya niya. Aasa lang siya sa wala. Pagkatapos ay masasaktan. Wala rin siyang malapit na kaibigan. Naging mahirap para sa kanya ang makapag-build ng friendship dahil palagi silang palipat-lipat ng tirahan. Isa pa iyon sa hindi niya maintindihan sa tiya niya.
para itong may pinagtataguan. Nang nakilala niya si Graham sa birthday party ng isang kaibigan kung saan nag-usap ang kanilang mga mata, hindi na niya ito pinakawalan. Ginawa niya itong daan para makaalis siya sa puder ng tiyahin niya. She also felt important whenever they were together. Ito lang ang taong nagre-reciprocate sa pagmamahal na ibinibigay niya. Sa tingin niya, hindi lang partner ang natagpuan niya sa katauhan nito. She also found a family, a soulmate, and a best friend in him. Their love story was a whirlwind romance. Walang matagal na ligaw ang nangyari. Walang matagal na getting to know you stage. There was a silent bond between them. Hindi rin sila bumilang ng ilang buwan bago may naganap sa kanila. Isinuko niya ang lahat-lahat dito dahil mahal na mahal niya ito. Graduating niya siya ng business administration nang magdalang tao siya sa panganay nilang si Heidi. 20 anyos lang siya noon. Nagmarcha siya sa graduation day na halata na ang umbok ng tiyan niya. Iyon ang huling event kung saan ay tinawag siyang Miss Harlene Cortez. Pagkatapos niyon ay naging Mrs. Graham Forteza na siya. Hindi tinakbuhan ni Graham ang obligasyon nito sa kanya. Pinakasalan siya nito sa isang civil ceremony. Nangako ito na pakakasalan din siya sa simbahan kapag nakaluwang-luwang sila sa buhay. Hindi mahalaga sa kanya kahit anong uri pa ng kasal ang kayang ibagay nito sa kanya. Ang mahalaga ay magkasama sila. Nakamit din niya ang inaasam niyang makalayo sa tiyahin niya. Hindi ito nagprotesta. Parang nakahinga pa nga ito ng maluwang dahil wala na itong responsibilidad sa kanya. She found it very strange. Ang inaasahan niya ay magwawala ito dahil hindi man lang niya nabayaran ang pagpapaaral nito sa kanya. Wala siyang naibigay rito, kahit isang sentimo bilang kabayaran. Ipinagkibit-balikan na lang niya ito. Ang mahalaga ay punong-puno ng kaligayahan ang puso niya. 22 si Graham at nag-aaral ng law noong ikasal sila. Nagsisimula pa lang sila. Hindi gaanong mayaman ang asawa niya kaya sa isang maliit na apartment lang sila tumira. Working student pa ito kaya tight ang budget nila. She did not give a damn. Ang mahalaga ay masaya at magkapiling sila. Naging full-time housewife siya. Naging ganap pa ang kaligayahan nila nang maipanganak niya si Heidi. After a year and a half, nagdalang tao na naman siya kay Glenn. Everything fell into place. Iyon ang pamilyang pinapangarap niya. Bonus pa roon ang pag-graduate ni Graham sa law school pagkapanganak niya sa bunso nila. Pero sinubok siya ng pagkakataon. Nasubukan ang tatag at pananampalataya niya. Totoo nga pala na hindi palaging payapa ang paglalakbay sa dagat. Minsan ay maalon. Minsan ay paglalaruan at hahampasin ng nagre-rebeldeng alon hanggang sa tuluyang mabuwal. Makikita na lang ang sarili na nakakalugmok na at walang kalaban-laban. Wala pang isang taong gulang si Glenn nang makaramdam siya ng kakaibang pagbabago sa katawan niya. Madalas siyang maghina at walang ganang kumain. Napansin iyon ng kanyang asawa. Hindi kaya buntis ka na naman? Kaya ka nagkakaganyan? Tanong nito habang yakap siya mula sa likuran. Ganoon ito kung maglambing sa kanya. Naramdaman niya sa batok niya ang hanggang balikat na buhok nito. Nagpahaba ito ng buhok pagka-graduate nito. Nais lang daw nitong magmukhang astig at rugged para maiba naman ang hitsura nito. Pumagay rito ang buhok nito, lalong nagmukhang macho ito. I doubt it. Nagko-contraceptive ako. Mahirap kasi na lumaki agad ang pamilya natin. Sagot niya. Humarap siya rito. Pinipilit niyang ngumiti kahit masama talaga ang pakiramdam niya. Baka magkakatrangkaso ka. Hayaan mo. Tatawagin ko yung lalagitang kapitbahay natin para may katulong kang mag-aalaga sa mga bata. Dati pa niya akong kinukulit na kuhanin natin siyang maid. Kailangan daw niya ng trabaho. Now is the perfect time. Halatang worry dito sa kanya. Huwag na kaya. Tutol niya. Nagre-review ka na for the bar exam. Masyadong malaki ang gastos natin, tapos magdadagdagan pa dahil sa ipapasweldo mo sa kanya. Huwag mong problemahin iyon.
Mangungutang muna ako kay Dad. I know he'll understand. Sa Qatar, nakabase ang ama nito at may sarili ng pamilya roon. Hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong makilala ng personal ang kanyang biyanan. Pero, inilagay nito ang hintuturo sa mga labi niya. No, Bats. Ako ang bahala. Dapat ay magpahinga ka muna para hindi lumala yung sakit mo. Magpa-check up ka na rin. Ngayon mo kailangan ng kasama rito sa bahay dahil magiging busy ako sa pagre-review. Baka late na ako laging makauwi. Sige na nga, ikaw ang masusunod. You're the boss. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ginantihan nito ang yakap niya. Teka, ano itong nasa braso mo? Bakit may mga pasaka? Tiningnan niya ang kanang braso niyang nakayapos dito. Hindi ko alam. Hindi ko napapansin ito. Baka nabangga ako sa kung saan nang hindi ko namamalayan. Sinipat nitong mabuti ang braso niya. Napabuntong hininga ito. Alam mo, kapag may nagkakasakit sa mga mahal ko sa buhay, nahihiling ko na sana ay medicine na lang ang pinag-aralan ko para isang tingin ko lang ay alam ko na kung anong problema. Ikinulong niya sa mga palad niya ang mukha nito. Alam mo po, hindi ka naman dapat masyadong mag-worry sa ganitong bagay lang. Ang lakas-lakas ko kaya. Hindi serious problem ito. Pero para mapanatag ka, magpapatangin ako sa doktor bukas na bukas din. Hay, salamat at hindi ka pasaway. Pinisil nito ang ilong niya. Natatakot kasi ako na magkasakit ka. I guess, hindi ko pa naikwento sa'yo na namatay ang mami ko sa breast cancer. Nagitla siya sa sinabi nito. Hindi kasi ito nagsasalita ng tungkol sa ina nito. He was secretive. He always skipped the part of his life that involved his mother. It's too painful for me to remember what she and our family went through. Hindi namin nakalaing cancer na palang sakit niya. Simpleng symptoms lang kasi ang binabaliwala namin. Yun pala ay serious disease na. She could sense the pain in his voice. I'm sorry to hear that. Hindi ko alam na gano'n ang pinagdaanan mo. She emphasized with him. Hinawakan niya ito sa magkabilang pisngi. Ginagap nito ang mga kamay niyang humahaplos sa pisngi nito. Past naman na yun. Ayoko lang sanang pagdaanan uli ang ganong pangyayari. Sinusumpa ko talaga ang cancer at ang sama ng loob na hatid nito sa akin. Don't worry. That will never happen again. We're all healthy. Pampalubag loob niya rito. I hope so, honey. Simpleng sagot nito. Oh, anong problema mo at nakatunganga ka riyan? Pinutol ng boses na iyon ang naglalakbay na diwa ni Harleen. Napalingon siya at nakita si Graham. He was leaning on the wall. Ha? Wala. Iniisip ko lang kung paano ko ito aayusin para may matulugan ako ngayong gabi. Hindi mo yan kailangang ayusin ngayong gabi. Doon ka sa kwarto ko matutulog ngayon. Pagpabukas mo na iyan. Anitong puno ng otoridad ang boses. In your room? Just you and me? Gulat na tanong niya. Of course, my dear wife, and soon to be ex-wife. Sagot nito. Nasaktan siya sa huling sinabi nito pero hindi niya iyon ipinahalata. Naiintindihan niya ang desisyon nito na ipaanal ang kasal nila. Kaya lang ay may munting kurot pa rin iyong dulot sa kanya. Ngayon na ba magsisimula ang paniningil mo? Are we going to have sex tonight? Walang paligoy-ligoy na tanong niya. Hindi pa muna. Halata namang pagod ka. The least I want is an unresponsive and boring bed partner. Hindi na lang niya pinatulan ang sinabi nito.
Pero magkatabi ba tayong matutulog sa kama mo? Para kasing hindi tama. Ano ang sasabihin ng mga bata kapag nalaman nilang nasa kwarto mo ang yaya nila? They will never know. Kaya dapat ay mas mauna kang magising sa kanila at hindi ka papasok sa kwarto habang hindi pa sila tulog mamaya. For now, asikusuhin mo muna sila. Pakainin mo muna. Sabayan mo na rin. Tumalikod na ito. Nagkibit balikat na lamang siya sa inasal nito. Masyado siyang excited sa ideya na makakasabay niya sa pagkain ng mga anak niya. Mamaya na lang niya ipaproblemahin si Graham. Tutal ay siniguro naman ito na wala silang gagawing iba kundi matulog.